po ninyo tinitignan ang inyong role at bilang public figure, hindi na natin yan maki-question pa kahit sabihin mo hindi siya nakaupo sa gobyerno ngayon, he is really a public figure at sikat talaga. At bilang bahagi ng pamilya na nadadawit sa isyong to, ano po ba yung nakikita niyong mas malawak na view sa nangyari po sa inyo? Siguro, tingin ko, alam nila na kung ako lang, kasi matagal na rin po naman, nung araw pa, nung oposisyon ako, nag-file kami nung kay Pangulong Estrada, and we were part of the opposition, siguro alam nila hindi ako mapapatahimik. So ang atake, yun, sa asawa ko, sa mga anak ko. And kami nag-uusap, kasi at that time, bata pa yung mga bata nung araw, so hindi nila alam yung nangyayari sa ating lipunan, nung panahon ni Erap. Ngayon matatanda na sila eh. At alam nila yung mga nangyari, nag-uusap-usap kami. Nag-uusap kami dahil din sa mga issue at para din magkaroon sila ng consciousness na yung security nila bantayan. Diba? Mabantayan sila, maiayos sila. In fact, kailan lamang merong na-ambush dito si Feli Mariano, taga Quezon City, kaibigan namin yan ni Atty. Inton. Nakausap ko pa siya sa video call. 2 hours bago siya ma-assassinate, bago siya mabaril. Alam nyo, may mga intel pa akong nakuha. Marami naman diyang sympathetic sa atin. Sa mga iba't ibang departamento na may kakayahan, no, sa law enforcement agencies. Sa akin pa daw ibibinta. Oh, kasi ikaw yung... Ay, hindi ko alam kung paano naman ididikit yun. Pero yun naman, may nagsabi, ididikit sa akin yung issue na yun. Ganito po, kadesperado. But okay lang mo yan. You know, Ninoy Aquino, during the time of Marcos Sr., was detained. Ang case niya was murder. Yun ho ang naging kaso ni Ninoy Aquino. So again, we're seeing the same things happening now. Na nakikita natin yung panggigipit, ginagamit yung mga ahensya ng gobyerno, yung nakawan na nakikita natin, parang bumabalik ulit yung mga nakaraang mga pangyayari sa ating kasaysayan, sa ating lipunan. Kung may ano po masasabi ninyo sa mga lumalabas na espekulasyon tungkol sa posibleng political angle, sa tingin po ninyo, dapat ba itong ikonsidera o hayaan muna ang proseso na maglinaw? Sa impeachment. Hindi ho eh. Hindi tayo dapat manihimik sa impeachment. Kasi ho, ang saligang batas, ang nakalagay po dyan sa impeachment, it is a political process. Pag sinabi yung political process, ang definition ho dyan kasi, saligang batas po natin yan, Biblia ng ating lipunan. Umabot na sa punto na ang isang presidente, vice president, the constitutional appointees like COA, Civil Service Ombudsman, umabot na sa punto na hindi na sila pwede pang manatili sa posisyong iyon. Yun ang naging pagpatungkol ng ating saligang batas na ang mga civil institutions, ang mga negosyante, ang mga lahat, wala na. Hindi na gumagana o wala na pagtitiwala. Can you imagine a vice president who is now the highest rated in terms of trust ratings? Siya pa matatanggal? Tingnan yung ratings ng mga presidente, speaker, senators. Si Vice President ang pinakamataas. Bakit siya ang tatamaan ng impeachment? Bakit siya ang kakasuhan? So ito po, ang nangyari, definition nila ng politika, naging politika partisan, politika talaga. Ilan kami, ilan kayo, pagbotohan natin yan. Diyan po ginagalang si Pangulong Rudy Duterte. Noong panahon na nakaupo siya, i-impeach nila si Vice President Leni Robredo na kayang-kaya niya. May bilang siya sa Kongreso, may bilang siya sa Senado, pero higit sa lahat sa Kongreso. Pero sinabi niya, tumigil kayo. Tigilan niyo yung mga pinagagawa ninyo. The person was voted by the Filipino people. May mandato yan, respeto ninyo. Yun ang salita ni President Duterte. Tama kayo, nakakakilabot yun at nangyayari na naman ngayon that the people of the Philippines needs to wake up. Paulit-ulit na lang, di ba? Sabi nga nila, we can have mistake, but make sure it's different mistake. Pero pag yun ang mistake natin, magtiwala, bumoto ulit ng hangal,
tayo na naman talaga ang kawawa. Alam niyo kanina nagsasalita si Kong Mike, sasagutin ko sana, but I don't want to interrupt him because yung salita niya talaga, kailangan natin talaga today. Kasi that's the reason why we need to wait for him. Tapos kahit tapos na yung tanong na yun, binabalik-balikan ko siya. Kasi ano tayo uhaw tayo sa oras na magpahayag. Kasi ang media ngayon ay medyo kakaiba. Namimili, di ba? So, pagpapatunay lang natin, dapat tayo matuwa. Kapag, di ba may kaso si Kong Mike? Ilang kaso mo? Sa ngayon, Pagkatapos ng segment na to, baka 5 na yan. At sinisiguro ko, Kasama ko si Atty. pagka may kaso ka pala ngayon, alam mo sinabi ni Kong Miao, kaya tawan-tawa ako, hindi ako makamove on doon. May kaso ka? O hindi, okay lang, kasuhan ka. Dahil pag may kaso ka, sigurado ka, hindi ka magnanakaw. So, moving forward, can you please continue? Kasi may mga tanong ka pa Actually, kasi we're running out of time bago tayo mag-rapid fire. Isang tanong na lang kay Attorney Mike pagdating po doon kay kaso ni Jay Sonsa. You mentioned something about availing of provisional remedies, no? Sa nangyari kay Jay Sonsa, baka pwede kong ibigay niyo yung konteksto na to na kung bakit maganda sana na wag mo nang ma-dismiss yung kaso in relation to what he said na sinasabi niyang may sakit yung presidente. Okay, maganda ko ito, pakinggan niyo itong mabuti Si Jason sa dito ay isang akusado, pero ito ang kanyang mga karapatan. Apo. Go, Attorney Mike. Sa kaso kasi ng libel, lalo ang iyong pinagsalitaan na isang government official, yung truthfulness of what you said is available as a defense. Ngayon ang pinag-uusapan dito, yung medical condition of the president. Now, si Jay Sonsa as an accused, kung magtutuloy itong kaso na ito, now has the right to ask the court for yung mga other modes of discovery, including compelling yung mga yung production of the medical records of the president, or mag-undergo siya ng medical examination. At pwede na rin isama yung DNA to make sure na yung ini-examine na presidente ay yun yung totoong presidente. Kaya sabi ko dito, I think the NBI has committed a blunder here. This is a major blunder on their part na hindi nila pinag-aralan. Ang gusto lamang nila, maharas nila itong si Jay Sonsa. They didn't even think about the possible consequences. Kaya natawa ako nung nakita ko binasa ko yung kaso. Sabi ko, swerte ka si Jay Sonsa dito. We are about to get more scoop from Jay Sonsa through this. And I hope na makarating ito sa husgado. Pero ang guess ko na nga, pag nadinig nila yung mga sinasabi ko tungkol dito, baka mag-tap out na baka umatras yung mga NBI. Yung judge nga, umatras na doon sa no bail niya, not bailable. So, I think they have committed a mistake here. The same way, kanina yung PGMN, si Franco Mabanta, hinuli. Tapos meron daw 75 million na nasa sa maleta. Sabi ko, this is another, yung ill-advised na mga kilos ng NBI. Kasi, first question mo dyan, saan galing yung 75 million? Kung yan ay pera ni Martin Romualdez, winidraw niya ba yan? Dapat may AMLAC report. Kung walang AMLAC report, that means nakastore somewhere in a condominium yung pera na yan, di ba? Kasi di ba? And all of this, you can compel the production of all these documents. Pag tinuloy na itong kaso na ito. Kaya, I think, the NBI, lagi ko sinasabi, yung arrogance and ignorance is a lethal combination. Mayabang ka pero ignorante ka naman, hindi ka maalam doon sa pinagagawa mo, you are bound to commit mistakes. Ang daming mga pagkakamali dito. The same way that they're committing all of these mistakes against you. Yung mga kasong pinagsasasampa kasi ang gusto lamang, maharas yung mga tao. I mean, look at this. Mag-pretend na lang tayo na bobo tayong lahat. Kunyari, aksidente lang na ang kinasuhan ay si Jay Sonsa. Kinasuhan si Mike Defensor. Kinasuhan ang PGMN. Kinasuhan si Kibuloy. Kinasuhan si Rodrigo Duterte. Si BP Sara. Kunyari, hindi natin alam. Mga bobo tayong lahat. Hindi natin mapagdudugtong-dugtong lahat ng mga ito. And this is the assumption of this government.
that kayo, na mga mamamahayag, mga vloggers, ordinary individuals, ay wala kayong sapat na kaalaman o kaisipan, hindi nyo mapagdudugtong-dugtong ito. At kahit mapagdugtong-dugtong man ninyo, wala kaming paki. Yun ang sinasabi nila sa akin. Ang malaga, gagawin natin. The only difference between democracy and other authoritarian government, you know what? Freedom of expression. Amen? Pag wala na yung freedom of expression na yan, authoritarian government tayo. And this is what is happening in our democracy right now. The republic is under threat. The democracy is under threat. Kaya sinasabi ko noon, the greatest destabilizer ng gobyerno na to, kung sino-sino tinuturo nila, it is the government itself that is destabilizing. I have clients who are farmers doon sa probinsya. Alam mo, sabi nila sa akin, ako'y nalungkot sa sinabi nila. Sabi nila, kasi lupa ang pinaglalabanan dito. Sabi, alam mo, attorney, sabi niya, minsan, naiisip namin, mas maganda pa talaga yung may armas. Sabi ko, bakit naman? Kasi pag may armas, pinakikinggan nila. Nakikipagnegosasyon. Pero pag kami lang, ng mga ordinaryong magsasaka, walang gustong kumausap sa amin. 20 taon na kami nakikipaglaban sa lupa. Hanggang ngayon, ito pa rin kami. Malalaking korporasyon laban sa maliliit. And this desperation from the people, nararamdaman natin. That's why tayo, ang role natin dito, kami nila Congressman Mike, we're just trying to give hope sa mga tao na may pag-asa pa. The violence is our, it's not, last resort, it's not even an option. Kasi tayong lahat ang matatalo dito, in a violent struggle, tayo ang matatalo dito. Ito'y gagawin pagkakataon ng mga komunista, ng mga makakaliwala para pumasok doon sa eksena. And they will steal the show. Tayo ang matatalong lahat dito. So, tayo, sa pamamagitan ng pamamahayag na ito, we are defending the Republic. Huwag kayong matakot na patuloy yung magpahayag. For as long as there are people like you standing, buhay ang demokrasya. At di ba,